Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, breaking news. Vice President Sara Duterte bumwelta na. PBBM administration galawang dilawan daw. Yan na mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito kay Balitang Pinoy TV. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitang Pinoy TV. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe dito po sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Real talk. Ano po problema natin ngayon? Kahit po pinagmamalaki o may inaprobahan na naman yung NEDA o may pangarap tayo na 1 million na pabahay per year. May balak tayo malalaking proyekto, inaprobahan ng NEDA. Bakit hanggang approve na naman uli? Bumalik na naman tayo kay Pinoy na hanggang approve na lang. Nakita po natin yan na hindi po yan proyekto kung inapprove lang sa papel. Magiging makatotohanan lang po yan na proyekto talaga. Importante po yung pinagkukunan ng pondo. Kaya po si Pangulong Duterte, alam niya yan. Nakaplano po yun. Yung sinasabi niyang friends toll, inopen niya yung Pilipinas. Binuksan niya para maging kaibigan natin, maliban sa Amerika, makipagkaibigan pa tayo, no? Sa mga ibang bansang mayaman na very willing na magpondo ng mga proyekto. Huwag kayo mahilo. Nililinaw naman natin. Unang bahagi po ng sinabi ko, no? Ito po, mga ginawa ni Pangulong Duterte muna tayo. Okay? Sabi ko, may direksyon nung panahon ni Pangulong Duterte. I-review lang natin ng konti para sa mga nalilito. Paano tayo nakatiyak na may direksyon? Kasi alam niya yung ginagawa niya. Sa unang pasok, ito po yun. Magkakaugnay po ito kaya pinagsama-sama ko. Una niyang ginawa, battle for corruption, criminality, and droga. No? Walang bansang umunlad na matindi ang korupsyon. Kaya yan, matindi yung labanan dyan. Sabi nga ni Pangulong Duterte, mahirap yung labanan na to. 6 na taon, hindi niya. Alam niyo kung ano nagawa niya lang sa mga corrupt official nung 6 na taon? Napigilan niya lang. Pero ngayon, yung pagpipigil nila, kasi natakot din eh. Natakot din sa ginagawa ni Pangulong Duterte. Ipapakain sa kanila yung mga kinukurap nila eh. 'Di ba yung diyan sa NAIA? Kaya So ngayon mga karibin natin, paano na lang ngayon na walang takot? Yung mga nagkukurap mga karibin natin ha? Walang takot. Bakit? Alams na. 'Di ba? O pag-upo pa nga lang eh. Diba, ni PBBM o sa Department of Agriculture, diba, napakarami pong lumabas na mga, diba, 1 kilong 1,000 per kilo ng sibuyas. Nako. O hindi naman natin sinasabi na si PBBM po yun, pero diba, departamento niya po yun at marami pang nangyari maliban po sa sibuyas. Marami pa po ang tumaas ang presyo at diba sa asukal nagkakaanuhan pa eh. Nagkakaunsihan pa sa asukal, diba? Nagkaroon ng hearing yun eh. O, ibig sabihin mga karibin natin, hindi po natatakot yung mga taong ito na gumawa ng kalokohan sa administrasyong ito. Ang tanong, bakit kaya? Diba? Dahil ba may mga kamag-anak? Yan ha. Kayo na lang po ang bahala. kaya nawala yung mga scam dyan. Puta, pakain ko yan sa'yo. Ganun magsalita si Pangulong Duterte. Nakakatakot din kung ikaw corrupt official ka. Matatakot ka rin kay Duterte. Okay. Tapos yung kriminalidad, yun na nga, no? Paano ka papasukan ng mga ng mga negosyo kung panay kriminalidad at na may kaugnayan ka ako sa droga. Malinaw na tayo sa una. Ikalawa, yung friends to all, enemies to none, kaya niya binuksan yung Pilipinas sa pakikipagkaibigan sa iba pang bansa maliban sa US.
Bakit po importante yun? Nakita ni Pangulong Duterte na may mga bansa pa na mas malakas magbigay ng mga pondo para magpaunlad ng ibang bansa. Nakita niya nga po riyan yung China, pangunahin. Kaya po tayo, nagbukas ulit tayo para makipagkaibigan sa China nung panahon ni Pangulong Duterte. Nakipagkaibigan tayo sa Russia, nakipagkaibigan tayo sa Vietnam at sa lahat ng mga dating ayaw nating kaibigan. So may direksyon po. Bakit ka makikipag... Dahil gusto mo ba maging komunista tayo? Hindi. Dahil ang China, marami siyang binibigay na pautang, lalo na sa mga infrastructure sa mga bansang tulad natin. Kaya yan, yung build, kaugnayan naman po niyang pagbubukas natin, no? Binuksan niya po yung pakikipagkaibigan natin. Kaya naging matagumpay yung build kasi hindi na lang tayo umaasa sa United States of America na siya magpopondo sa lahat sa atin. Nasa nakalipas na ilang dekada, wala namang pinupondohan talaga. Oh, nare-real talk kayo kasi ito yung ginawa ni Duterte. Malinaw. No? Malinaw yung direksyon natin. Kaibiganin natin ang lahat ng bansang mayayaman, hindi lang yung Amerika. Kaibiganin natin ang lahat. O, tapos, yung Amerika mismo, na-threaten ng pakikipagkaibigan ni Duterte, lalo na sa China, niligawan ulit tayo. Ginawa ulit tayong importante. Bakit tayo swerteng malas kay Duterte? Napakagaling ng pinuno natin, nabugbog naman tayo ng mga trahedya. Natural calamities. Swerte nga to. Talagang swerte. Wala tayong natural calamity pa ngayon. Paano pa pag naranasan yung mga sunod-sunod na pagputok ng bulkan? Sunod-sunod na bagyo? May pandemya pa. Kinaya natin, buhay tayo lahat. Ngayon, sa tingin nyo, wala nga tayong kahit na ano ngayon. Walang bagyong malakas, walang pumuputok na bulkan, walang pandemya. Pero ang tataas ng presyo. Ang taas ng presyo ng bigas. Yun lang, hindi malutas. Yun na nga mga karbi natin, no? Tama po talaga Sir Balong Aratiles. At yan din po yung sinasabi ko sa nakarang mga vlogs ko mga karbi natin na wala nga walang pandemic. Pero bakit ang... Diba? Siguro kung tumaas man, dapat nung pandemic kasi diba masyadong apektado po ang lahat, logistic, lahat, diba? Pero bakit ngayon? Diba na wala na tuloy? At ito na nga mga karbi natin, ha? Ang tanong kanina, dilawan po ba yung administrasyong PBBM ngayon? Ano sa palagay niyo po? O ito, opinion ko lang to mga karbi natin, mas malala pa po sa mga dilawan ang mga galawan, no, ng administrasyong ito. Bakit? Bakit ko po nasabi yun? Kasi bawat departamento mga karbi natin, kanya-kanya pong diskarte. Diskarting ano? Diskarte para maging milyonaryo. Diba? O sinabi, sa bagay, sinabi na naman nila yan eh. Sama-sama silang magiging milyonaryo. Diba? O, iba't ibang klase ng ano eh. Department of Agriculture, dito sa PCSO, di ba? At marami pang iba. Nako. Ano na lang kaya? 4 years pa, mga karbi natin. Nako. Oh, dito naman sa Kongreso, itong PI nila, di ba? Napakarami nilang ginagawa para matupad yung kanilang mga personal na interes. Hindi po interes ng taong bayan ang kanilang gustong mangyari. Kundi kanya-kanyang personal na interes. Ewan ko lang kung yan ay opinion ko. Ewan ko lang sa inyo, di ba? Hindi malutas. Yung mga simpleng problema. Okay. Tapos yung build, ano po impact niyan? Nagbigay po yan na napakaraming trabaho. Nagpasigla po sa ekonomiya natin. Yun yung natural niyan. Ikalawa, bumilis po yung talagang bumilis yung mga biyahe-biyahe. Ay, yung Skyway na lang eh. Hindi na kami nakakadaan sa traffic eh. Pagbaba mo na uli sa Skyway, doon na uli may traffic. Pero nakaisip silang ganun eh. Ano pa ibang naisip? Ano pa ibang naisip niyan? Yung pong busway. Ano tawag niyan sa EDSA? EDSA bus carousel. Wala pong traffic yung mga nagbubus. Sino po natatraffic? Yung mga mayayamang dekotse. Pero yung mga mahihirap na nakabus, LRT at EDSA bus sila, wala po silang problema. Naisip po ni Pangulong Duterte yan. O ngayon,
Kaya po may direksyon kasi wala pong bansang umunlad na hindi nag-invest sa infrastructure. Uunlad ka lang kung may infrastructure ka. Nakita po natin yan, nasimulan. Kaya nga po, sabi ko nga noon, hindi po pwedeng 6 years lang. Dapat continuity. Kaya nga natin binoto si Bongbong Marcos. Kasi walang bukang bibigyan, kundi itutuloy ko. O pag-upo. Tablado na kagad yung mga kaibigan natin China. Yan, no? Hindi po ako pro-China kinukundin ako. pero, pero bakit mo tatablahin yung China doon sa proyekto na pinondohan niya na? Di ba? Hanap kami sa iba, mas mura. Sabi ng katwiran nito ni Bautista. May mas murang mas mahal kayo magpatubo. May mas mura. May mas mura daw na patubo. Sabi ni Bautista. O hanggang ngayon, naghanap pa rin ng murang patubo. Walang mapondohan. Walang pondo mga proyekto. Wala pa pong nasisimulan na proyekto ni BBM na nahanapan nila ng pondo. Busy si Bautista Pero yan, mga karibin natin si President Bongbong Marcos Jr., panay po ang travel. Ano po bang ibig sabihin pag nagta-travel ka, di ba? Ibig sabihin po, pumupunta ka doon para mangutang. Mangutang din yan pinagaganda nyo lang yung terms, di ba? Na visiting something, di ba? Pero pumupunta talaga kayo dyan sa iba't ibang bansa para mangutang or mag-invest sila, utang din yun Alam mo nang libre. Di ba? Pero 'di ba, marami na po siyang napuntahan Marami na pong travel na pinuntahan ng ating mahal na pangulo. Ang tanong, saan na pupunta? Ay pledges lang pala 'yon, sabi ni Sir Badong nung nakarang vlogs, 'di ba? Pledges lang. Ang problema nga kasi kung magkakaroon naman tayo ng napakalaking pondo, napakalaking pera, ang problema naman pag dito naman sa budgeting, diba? Ay, nako. Huwag na po tayo maglukuhan, mga karibin natin. Talagang meron yan Kongreso, Senado, ano ba? Diba? O kung nasa tao pa rin, mga karibin natin, diba? Nasa tao pa rin po yung solusyon. Kung talagang gusto ninyong umunlad ang ating bansa, huwag kayong mangurap. Diba? Huwag kayong maging kurap. Huwag kayong maging galawang dilawan. Yan Pero mas malala pa po yung nangyayari ngayon. Sa dilawan, bihira lang din ang may tumatama sa loto Pero ngayon, every week yata may nananalo. Wala po tayong problema kung yung pagpapapanalo sa ating mga kababayan normal. Parang hindi kasi normal na ito, mga karibin natin diba? Parang hindi na po normal yung nangyayari dyan sa PCSO. At pagtaas ng mga bilihin, diba? Yung bigas. Normal pa ba? Nasa normal pa ba ang estado ng Pilipinas? Sa bagay, kahit anong problema ng ating bansa, tayo pong mga Pilipino ay tinatawanan lang po natin yan, diba? Well, anyway, mga karibin natin, meron naman tayong kanya-kanyang reaksyon at opinion about sa naging balitang ito. I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa naging balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, mga karibin natin, huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitang Pinoy TV. Maraming salamat po.